Tingin niya siguro ay wala na siyang hindi na masaya ang Marcos administration sa presence niya. Mabuti nga inunahan niya na pagre-resign, baka mas malala pa kung siya ay tinanggal sa pwesto dahil siya naman ang nagsabi. In terms of vice chair ng NTFL CAC, nakita natin yung legacy niya, yung sa legacy niya pagiging red tagging queen, no? Pati ang mga representative ng makabayan, yung mga opposition, yung mga leader ng iba't ibang mga progressive organization na nagpupuna ay na mga nare-red tag. Example lang sa amin yung pagtulong namin sa mga PUV jeepney drivers, no? Talagang ni-red tag niya ito, no? As kakampi daw kami ng terorismo or whatever. Kaya talagang talagang sa akin inevitable din yung pagre-resign niya kasi nakita naman natin yung opposing na mga posisyon niya with regards to the mga posisyon ng Marcos administration. Kung di man siya nag-oppose, tahimik lang siya, katulad ng usapin ng WPS, di ba? Tahimik lang siya. Tingin niya siguro ay wala na siyang hindi na masaya ang Marcos administration sa presence niya. Mabuti nga inunahan niya na pagre-resign, baka mas malala pa kung siya ay tinanggal sa pwesto dahil siya naman ang nagsabi na wala na yung kanilang unity, no? Wala na itong unit team. Good as lang ito, no? Nung 2022 na election. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.